Hi guys, good morning sa inyong lahat. Nagulat kayo na mayroon akong post na doon sa aking social media. Kasi hindi ko alam kung kaya kong mag-vlog, mag-upload. Kasi sobrang sakit. Tingnan nyo guys. You know, binigyan ako ng anti-tetanus. Bakit? Tingnan nyo guys yung nangyari sa akin. Siguro nagtataka kayo kung bakit ganon. Actually pag kumakain ako ng ganito, syempre subo tayo, di ba? Hindi tumatagal yung kamay ko na nakaganyan, nangangalay siya. Tsaka sobrang sakit ng balikat ko. Tapos, yung pakiramdam kagabi, hanggang ngayon pa rin naman, para ka nag-chill yung pakiramdam. Eto, meron akong video kahapon. Kahapon yata. Meron akong video noon na nag-post ako ng nung journey ko nga, yung pangyayari, kung ano nangyari sa akin. Pero, binura ko kasi baka hindi allowed sa akin social media na i-post ko yon kasi medyo madugo. Which is talaga na madugo. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan ang status ng aking right ay left na tuhod. Meron na nga akong mga sugat yan. Nadagdagan pa ulit. Ayan. Pero ang pinaka-worst talaga na sugat na natamo ko talaga, laging kawawa yung aking kanan na tuhod na kalahating part na affected ng yung pagkaka-stroke ko nga. So, ayan po. Wait lang. Lagay ko muna kayo dito para maiangat natin yung ating kanan. Actually, yung time na yun, guys, naglaba ako nung yung kinaumagahan, ang aga ko nagising para maglaba. Tapos nung mga kinahapunan, sabi ko, parang gusto kong kumain or mambinenta ng tinapay. At ko na rin yun, hapunan ko na rin. Minsan kasi hindi ako kumakain ng kanin sa gabi. Kasi, yun nga, mahirap siyang i-digest lalo't matutulog ka na. Kaya, lang ako, tinapay, gatas, or biskuit, yun lang yung ini-intake ko sa gabi. So, yan. Actually, ang hirap. Ayan. Kita niyo ba guys yun? Ito talaga yung napuruhan na part ng aking pagkakasugat. Ayan guys, yan. Kita niyo yan. Yan na yung mga unang sugat ko noon. Pero, pinaka-worst talagang disgrasya ko ito. Outbalance ito lang sa bahay. Pero yun nga pala, kahapon, baba natin. Pero kahapon, mga hapon, sabi ko, gusto kong maglakad. Although, mabigat, masakit yung aking braso. Kasi, hahawak pa ako ng tungkod ko, yung cane ko, para makalabas. Kaya, dito sa bahay ngayon, lagi ko na naman siyang kasama. Which is, diba, sinasanay ko yung sarili ko na wala akong cane dito sa loob ng bahay. Sa labas lang. Kasi, syempre, may mga sakyan, mga tricycle, ganyan. Nakita nyo naman yan sa mga vlog ko. Tapos, sabi ko gusto kong pumunta dun kung saan ako nabagsak. Pero may time, siguro, papakita ko sa inyo kung saan ako nadisgrasya. At, yun, sabi ko, naisip ko kahapon, nandito sa tapat ng bahay namin, sa gate. Sabi ko, parang gusto kong puntahan kung saan ako nabagsak. Hanapin ko yung kahoy na dahilan sa pagkaka-aksidente ko.
Which is, yun. Nakita ko nga. Ano to, tinapon ng, nung tinuro ko sa pinsan ko, yung mga rumuspondi sa akin, yung tita ko na taga dito sa amin, sinipa ng pinsan ko na, yung kahoy na yon. Tapos yun, yung si kuya, siya yung nagtayo sa akin, yung katapat ng bahay namin. Nagulat nga daw siya, bakit daw may sumisigaw. Hindi ako marinig dito sa bahay kasi busy nga sila dahil may mga ginagawa rin sila. Tapos nagulat yung tita ko, yung pinsan ko, parang may tumatawag. Kasi doon sa part na yon, naririnig yun pagka may mga sumisigaw. Rinig yun kasi nag-e-echo. Ayun, tinakbo nila ako nung pagkabagsak ko na yon. Tapos, nag-first aid sila. Merong mga, kakabili ko lang to kahapon. Yan. Binili ko kahapon. Tapos, ang mga gamot na binigay sa akin ng doktor, mga antibiotics. Sobra pala yun. Ang pala yun? Ang lakas pala. 200 mg, lalo yung isa. Yung Cephalexin, 500 mg. Sabi ko, bigla akong nahilo. Sabi ko, baka tumaas yung BP ko. Yung time pa naman na yun, hindi pa ako nasira yung pang BP ko. So, sabi ko, paano kaya to? Pero nung tinanong ko, tsaka tinignan ko yung mg, yun, sobrang taas nga. So guys, papakita ko sa inyo yung naging sanhi ng disgrasya ko. Tingnan nyo yung umaksidente sa akin. Hindi ko talaga siya nakita. Although nakasalamin na ako nung time na yon na pupunta ako doon para bumili ng tinapay sa laod. So, ayun pala. Ewan ko. Ito na guys. Yun yung gano'ng kalaki. Ewan ko kung malaki, maliit. Ito siya guys. Yan. Yan po siya. Siya po. Yung nakadisgrasya sa akin. Kaya dito sa bahay, iniiwasan ko yung kung may makikita ko na mga bato, iniiwasan ko talaga na maapakan kasi talagang ang tendency ay ito. Ito yung mangyayari sa akin. Yan ang mangyayari sa akin. Biruin mo sa maliit na bato man o ito, talagang disgrasya ka Hindi mo rin naman kasi masasabi ang disgrasya talaga. Kahit gaano ka kaingat sa sarili mo, mangyayari yun. Pero na lang talaga na kung nandito yung asawa ko, yun ang maghahawi niyan. Pero naisip ko, alam mo yun, biglang pumasok sa isip ko na siguro yun yung purpose kung bakit lagi niya ako kasama sa pagpunta sa laod. Kasi para ma-avoid ko yung mga ganito. Hindi ko to itatapon kasi itatago ko to. Bakit? Para saan pa? Wala. Dahil, biruin mo yun, ikaw yung naging dahilan. Alam mo yun, si Negra. Yun siguro yung rason kung bakit sumasama siya sa akin palagi. Pag pupunta ako sa laod, siguro kaya lagi siya nasa gilid ko. Parang ginagabayan talaga niya ako na wag ka dito. Parang kumbaga sa tao, kung i-analyze mo may isip mo na yung aso mo kahit hindi nakakapagsalita, yan andyan yung naka-abang or naggagabay sa'yo dyan. Yun, naisip ko lang yung kagabi nung lumabas ako para umihi na siguro yun yung reason. So, ka-birthday ko ngayon na masama yung aking pakiramdam pa rin, nagtutupi ako habang nakaupo tayo sa kama natin.
Yan. Yung mga damit ko na nilabhan ko nung Monday, hindi ko pa nilutupi kasi siyempre, sobrang sama ng aking pakiramdam. Yan. So guys, gusto ko lang po sabihin pala sa inyo na yung mga nakapanood ng aking vlog, yung video na to, yung pagkakaksidente ko, maraming salamat po kasi hindi ko akalain na aabot siya ng 1K yung view neto nung video ko, nung past, yung unang video ko. Salamat po. Yung mga nagbigay, yung mga nag-alala sa akin, salamat po sa inyo, sa mga followers ko talaga. Salamat po.